So yung bahay, ang daming nagtatanong, no, magkano yung rent namin sa bahay, ganyan. Panoorin ko daw yung vlog nung Nurses to Riches. Diyan nakarelate ako sa kanila kasi yung lalaki doon, isa doon, parehas kami kung saan kami nag-apply. Pero ang nakakatawa kasi, ilang years ago na siya nag-apply, tapos ako ngayon lang nag-apply, halos parehas kami ng rate. Hi guys! Welcome back to our channel! Nagagalit siya kasi gusto niya oh yeah. So kahapon na winter storm ay na storm tayo kahapon. Yeah. Walang kuryente kami since 3 PM. Anong oras lang na-restore? Kaka-restore lang actually. I'm so noisy daw. I'm sorry. Okay, go. So, keep it down. Ala. Bakit ganun yung ilaw? Oh my gosh. Drop the phone down. Drop the phone down daw. Hang up, not drop. So ngayon mag-grocery tayo. Wala na tayong stock. Kailan tayo huling nag-grocery tayo? 14 pa? January 14. Parang 2 weeks ago. 2 weeks mo almost. 3 weeks ago. Almost 2 weeks ago. Ayan. Pinili naming sasakyan. Pang Uber DoorDash ni Mahal. Toyota. Kasi Toyota is matibay. Proven na yan. Ayan ang gagamitin natin pang grocery. Pasensya na kayo nagwawala si Taba. Kanina. Ang nirerentahan namin is... So ang date ngayon guys is February 4, 2024. So kahapon may storm. Ay, February 5 ngayon. So, kahapon is February 4, yung storm. Yeah, ayun, ang tagal nang walang kuryente. Yung work from home ko na antala, ganyan. Buti nang mabait yung manager ko. Unahin ko daw muna na i-save yung phone battery ko kasi bala kong gamitin yung data. Kasi nanghihinayang ako, ganyan. Pero sabi niya, safety first. Sabi ko, okay. Sabi niya, we can just reschedule you. Sabi sa akin, ganun. So, pupunta tayo ng Oriental Market. Mag-grocery lang tayo. Pero mukhang unahin namin yung Walmart nito kasi may gustong bilhin si Baby Tali. Wait lang. So, ngayon guys, sinek ko pala yung calendar ko. Ang huling grocery namin is January 17. So, ngayon ay ika 20th day. Oh yeah, we're gonna go to Walmart! Yes! We're gonna go there! Right now, are you excited? High five! Okay, let's go. Saan ba tayo? Ganyan talaga siya guys. Walmart muna, Walmart. High five! Kung pinakamalapit na Walmart. Oh, hug daw kayo guys. Hug! Hey, hug to me. Hug to me. Ganyan siya ka-sweet. Kahit sa amin, ganyan siya ka-sweet. Alak ka! Oh, enough now! Pasensya na, na-addict na siya sa Walmart. I wanna kiss you. Minsan hindi na kami nagiging mabuting magulang. Kasi na-addict na yung anak namin sa Walmart. Pero mga mura-mura lang naman yung binibili namin sa kanya. Yeah, akala niya naka-live tayo yung nagsisend kayo ng hearts, but it's not. So, it's exactly 20th day mula nung nag-grocery tayo huli. So, nag-change of plans sa Seafood Island Seafood City, supermarket na lang tayo sa Sacramento. So yung bahay, ang daming nagtatanong, no, magkano yung rent namin sa bahay, ganyan. So sagutin lang natin yun. Ang rent namin kasi is mahal. Naka-seatbelt ka? Mahal yung rent namin kasi isang buong bahay yung narentahan namin guys. Medyo namamahalan nga kami, pero siguro tinry lang namin. 5 beds kasi yun. Tapos, ang rent doon is total is 3,500. Tapos, ang landlord namin is Filipino din. Kaibigan ng kaibigan namin. Bakit gumaganon? Kailangan ako mag-seatbelt? Oh, I'm sorry. Wait, mag-seatbelt. Bakit ganon? Passenger airbag? Ano yun? Seatbelt yan. Wala eh. Naka-seatbelt na kami. My bag. Ano?
nangyayari? Did you leave it out yung home? seatbelt ni baby sa ano. Papasok naman diba yung seatbelt niya? Yan. Papasok mo. You're driving in the park. Driving in the park. Ate naman. In the park. So, ulitin lang natin. Ilang beses ko nang sinabi to ng paulit-ulit. Kasi madami pa rin nagtatanong. Siguro hindi nila na kasi napapanood dahil busy nga ang buhay-buhay. Ang rent namin doon is 3,500. Pero kasi dalawa kami naghahati. Yung kaibigan namin na si Mark, tapos kami. So dahil kami yung nandun sa master's bedroom, mas mataas yung sa amin. Tsaka 3 kami. Si Talin, 3 years old. So yung kaibigan ko, isa lang. Si Mark, mag-isa lang siya. Kaya sa amin yung pinakamataas na hatian. Sa amin parang 2,350 yung hati namin. Which is umokay na kami kasi yung dati, yung sa Los Angeles kami, ang nirerentahan namin, oh yeah, ang rent namin nung nasa Los Angeles kami. Oh, this, sweet. Arrange your hair. $2,050 yung rent namin sa LA. Ano lang yun, 1 bed. It's not closing. Pero kasi nga, kumpara mo dun sa ibang area dito sa California, kumpara sa Bay Area, sa Los Angeles, dito sa may Sacramento area, kasi 30 minutes from Sacramento kami. Hindi kami mismong Sacramento, pero isa kami sa mga, ang tawag doon, sa mga suburban ba yun? Hindi ko alam paano pero city din yun, yung sa Rocklin, Roseville area, parang boundary kami doon. Nung naghahanap naman kami ng apartment, meron kami nakikitang 1,800. Oh, ang bilis na yun to. 1,800 ang bayad for 2 beds, ganun. May mga ganun kasi parang dito mura na yun eh. May mga ganun kababa na rent. Tapos ano pa yun may nakikita pa kami sa realtor.com, mga bahay pa yun, mga less than 2,000, ganyan. Pero syempre, pag bagong salta kang lilipat dito, ipaghandaan mo na yung deposit mo. Kasi pag bahay yung rerentahan mo. Ano ba, baby? Oh, she's gonna go to Walmart by herself daw. Narinig niyo yun? Ang bihira. So, asa na nga ba tayo? So, ayun, meron nga mga murang rent dito, ganyan. Pero kasi, i-consider nyo yung safety ng area. Tapos, depende rin yun sa credit score nyo. Kung magkano yung deposit na hihingin. Pero mostly pag bahay, yung ipapadeposit sa inyo equivalent. You got a toy now? Yeah. Oh, ito lang yung napili niya. Oh, this is what she got. Yan lang naman mahilig niyan eh. Mga hindi nakikita yung loob. Oh, what color do you want? The purple one. Oh, the purple one. Okay. Let's show Daddy. Are you happy with that? Where's Dad? Let's go here. This one. Look at this. Look at it. This one. Oh, wow. Ito ulit. How about the lol cake? No, I don't want them. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kunin mo na yun. Tara na. Hindi, meron yun sa bahay. Na. Na lol. Ano pang kailangan? Wala na? Yan na? Oo, yan lang naman gusto niya eh. Okay, let's go. Wanna bet? We're gonna go to the ano na. Namu, nawasak na yung cake na gusto niyang bilhin. No? Iniyak-iyakan niya pa. Oh. Ha? Yaman na yan. Bilhin natin. Yeah, let's go. Let's go. Jumpy, jumpy, Hindi jumpy. natin pwede solid. Baka makita tayo. We need to drop them. Again, sabi. I got them. Oh. Ah, Put your feet on the pedal. sit down on the chair. Can I just hold this first? Okay. Oh. Go. Oh, put your feet on the pedal now. Are you sitting Put on the your feet chair? on the pedal. This is the pedal. Hindi ata siya nakaupo. I don't know how.
Hey, sit down here, oh. Sit down on the purple chair. Hey, sit down. Yeah. Ano ba, anak? Well, and then put your feet on the pedal. There you go. Then try to move forward. Try to move forward. Di, bayaan mo baka ma... Help me, Mom! Ah, okay. If you can't, okay. You hug me, I'm a big slut. So, I will bring you at home. oh, it's so smooth, oh. Have you? I will take care of you. Really? Can you look at me? I would take care of you at home. Okay. I'm gonna get you slot. I'm gonna take you at home. But it's expensive. Ang dami mo kayang stock toys. Do you want that bear? It's my present. It's your present. It's my bear. Do you want that bear or I'm gonna return it? This one. I want the prayer. Really? I want this one. I want the bear. Okay. Do you want that bear? Are you serious? Yeah. Aww. Buti pa siya may Valentine's gift. Can I put this in the bag? You gonna take me home? Yeah. You wanna hold it? I have a heart too. Siniram ko. I want my cookie. Yeah, you're gonna eat this. Okay. Oh no, he's crying. Hey, don't be noisy. The baby's crying. Mom, we need to wipe the tears off. Tali, watch your feet. Watch your feet. Oh, 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 sorry. I didn't see that. oh. Can you this movie play in the Come on. 62. Ito ba dyan? I wanna bring you baby. I wanna bring you Tapos magmerienda na lang tayo. So ayan guys, Walmart pa lang naka $62 na kami kasi Look! bumili kami ng cat litter, tapos ito bumili to ng ito $9. Look, I got my own. Tapos she got a bear, a Valentine bear. This is $9. Look, I Pero got mahal kasi a cat bumili kami ng box. pagkain ng pusa. mermaid Wala pa cat kasi box. yung science lab A na food mermaid nila. cat box. Look. Ang ingay talaga ng baby na to. Oh. Oh, nag-burp siya. Kinain niya na kasi agad yung cupcake. Oh. Here, look. I got Here, a... look. Here, look. Something Paligid is ng moving. Roseville, oh. Something is moving. Yeah. Something is moving. Punta tayo ng Look, freeway something na. is moving. Something is moving inside. Something is moving, Mommy, inside. Doon tayo galing, dun sa may mga mall, sa Walmart. Punta na tayo sa Sacramento. Hey, look, something is moving inside. Yeah. Something is moving inside, Mommy. Something is moving Just inside. check it out and open it. Ayan o. Something wants Yan to lang come siya. out. Something want to come out, Mommy. Something want to come out. Something want to come out, Mommy. Something want to come out. Simple lang dito, parang buhay probinsya lang din. Hindi siya talagang kagaya ng downtown. Yung place natin, no, hindi tayo kagaya ng sa downtown talaga. Oo. Talaga parang province vibe siya sa urban vibe. So yung mga naghahanap ng low cost of living dito sa California. Syempre alam naman natin high cost dito sa California, pero may mga suburban areas pa din na pwede kayong i-consider na mas low cost, tapos yung rate nyo is hindi ganun ka,
yung rate nyo kahit paano, medyo mas mataas na siya kumpara dun sa iba. Kaya compared sa LA, mas mataas-taas ang rate dito compare sa LA, ganun. Pero yung place namin ngayon, hindi siya mismong Bay Area. Talagang pag nasa talagang Bay Area ka, mas mataas talaga yung rate mo kasi ang mahal talaga ng mga bahay doon, ang mahal talaga ng mga rent doon, ganyan. Dito usually ang starting is nasa 65, pero yun nga yung in-applyan ko, gusto nila 2 years yung kung saan ako ngayon, 2 years bedside hospital experience dito sa US. Yun talaga gusto nila. Parang meron silang bracket na sinusunod. Yun yung sinabi sa akin. Pero doon naman sa PRN na in-applyan ko, ang laki ng difference ng offer. Iba talaga. Basta depende kung magaling ka talaga maghanap kung saan hospital, kung saan work. Ganyan. Kaya magre-resign na lang ako soon doon sa sa part-time ko. I-retain ko na lang yung PRN job. Yun na lang yung magiging isa ko bang work. Ayan. So, punta na tayong Sacramento. For sure, mahaba yung grocery na naman eh. Look at this one. Yeah. Look at this. Lumipat ito. I-continue na lang natin yung vlog kasi ang tawag doon, ang tagal namin makarating eh. Medyo yellow, medyo traffic. Hindi naman ganun pero yellow siya. Yan. Kita nyo ba? Moving naman pero sumasakit ang ulo ko. Ang tawag doon, ang dami kasi nagsasabi sa akin na na ipanoorin ko daw yung vlog nung Nurses to Riches. Tapos yung iba napanood ko naman na siya, tapos nakita ko yung recent vlog nila, pinanood ko din. Medyo nakarelate ako sa kanila kasi yung lalaki doon, kasi para sila mag-asawa silang nurse eh. Tapos yung isa doon, parehas kami kung saan kami nag-apply. Pero ang nakakatawa kasi ilang years ago na siya nag-apply, tapos ako ngayon lang nag-apply, halos parehas kami ng rate. So hindi ko alam kung ba't ganun, parang hindi nagbago. So sa Sutter Roseville din pala siya nag-umpisa, parang years ago, hindi ko alam, parang 8 years ago sabi niya. Tapos yung rate niya, parang shinare niya is 65. Tapos ako, ang initial offer sa akin is 68. Parang almost new grad yung offer. Pero tinignan ko yung branch nila sa Sacramento, parang medyo mataas yung starting, nasa 70 plus. Parang hindi 65 yung starting, parang nasa 70 plus. Pero aminado naman kasi ako na wala akong bedside experience. Yung bedside experience ko dito sa Amerika, nung time na nag-apply ako sa kanila, hindi umabot ng 2 years, which is yun yung gusto nila. So yun, nakarelate lang ako. Tapos, ang nakita ko dun sa vlog nila, parang babalik na ata sila ng New York. May plano ata silang bumalik ng New York kasi parang ata sila sa iba yung hinahanap nila. Parang ang intindi ko dun sa nila. Kasi sa New York daw, pagka labas mo pa lang ng trabaho, pag gusto nyo mag-aya, alba kumain, ganyan, meron lang na restaurant, walking distance, ganon. Parang yun yung hinahanap nila. Tapos syempre mabilis yung commute dun sa New York. May mga parang mga train, parang basta mabilis yung commute. Dito lahat is kailangan i-drive pa. Tapos medyo province nga naman yung yung vibe, ganon. Parang sila yung mga, parang ang tingin ko ayun yung gusto nila, parang city yung hanap nila. Tapos parang nakita ko pa dun sa vlog nila is mahilig silang mag-travel. So parang pag yung point of kapag galing ka ng New York, mabilis ka makaka-travel sa ganitong place, ganyan. Pag dito sa California, parang medyo mahirap. So ayan dito dyan tayo sa Sutter
Medical Center, pero sa Roseville ako. Ayun yung Sacramento branch nila. Nasa Sacramento na tayo ngayon. So, iisip kong maigi kung magre-resign ba ako or what. Medyo na ano pa din ako. Kasi mahirap dahil yung tapos ito pa, yung isa kong PRN kung saan ako natanggap is sa Dignity. Sa Dignity Health naman yun. Sa Mercy. So yung PRN nila na rate is mas okay para sa akin ha. Abot na siya ng 80 ganyan. Pero pa yung may night tip pa yun. Ganyan. Ang tawag doon, hindi ko pa kasi mabitawan dahil hindi ko sure kung masesecure ba yung mga pick up shift ko doon sa sa Dignity. Pero sure na may 4 akong shifts in a month doon. Tapos depende na lang yun sa kailangan. Self-scheduling kasi yun, ganyan. Kaya hindi ko mabitawan itong Pero sa totoo lang kasi yung unit ko doon is low acuity talaga siya kasi medical acute lang ako. Parang hindi siya ganun katindi kagaya ng mga naranasan ko nung nag-traveler nurse ako. Yun nga lang mafe-feel mo kasi konti lang yung Filipino naka-work ko. Parang sa night shift hindi pa talampas sa 2 kamay yung bilang ng Filipino. As in mga yung puro white, yung mga population, ganyan. So ayun lang. Parang na-share ko lang naman, hindi ganun yung rate na nakuha ko. Pero kasi yung sa payslip na shinare ko nung nakaraan is pang 56 hours lang yun. Parang pang 7 shifts lang yun. Yung sarado na ganong rate. Parang saradong $3,000 bi-weekly. Kasi 7 shifts lang yun. Kasi part-timer lang ako. Hindi ako full-time. Hindi ko alam kung paano yung full-time nila. Kung feeling ko abot ng 40 hours a week ang full-time nila. So, magiging ibang payslip mo pag full-timer ka. Kasi 40 hours, at least 40 hours a week ka. So, kung mantakin mo kung 68 ang rate mo, tapos may night shift kang ganyan, night shift ka, iba ang rate mo, syempre, iba yung magiging bi-weekly pay mo, diba? Kinompute mo ba yun, mahal? Kung magkano yung rate ng full-time? Sa rate ko, oo. Hindi ko pa actually nako-compute. Pero yung 3,000 na malinis na may kaltas ng 401k tsaka ng tax. Kasi almost $1,000 yung tax. Tapos parang nakaltasan na ako ng 401k ko ng 403p ko ng mga $400. Ikaw kasi mamimili kung ilang percentage gusto mo makaltas eh. Sa kung full-time ka, yung weekly mo is nasa 3,120 yung gross. Tama, gross. Yung siguro, kasi ano ba yung website na binigay ni Mark pagka sa tax? Meron binigay yung kaibigan namin eh. Search mo lang yung Paki-search nyo na lang yung website na yun. Kung halimbawa ganito yung rate nyo. Tapos doon makikita nyo na yung may makakaltas yung tax, ganyan. Nakalimutan niya na. Pero meron yun pag nag-search kayo yung ultimo yung tax nakakaltas na ganyan. Basta akong ginagawa ko pag kinompute ko, automatic nagma-minus na ako ng 1,000 sa mga taxes, ganyan. Para alam mo yun, para may idea na ako kung magkano lang yung take home ko, ganyan. Pero dahil nga 7 shifts lang yun, kung halimbawa 40 hours a week ako, parang 5 shifts per week yun, di ba? So magkakaroon kasi ng difference yun kung full-timer ako. Tapos kung 10 shifts ako, kumpara mo sa 7 shifts, may difference talaga. Pero ayun yung malinis na pay stub na nakuha ko nung nakaraan yun, which is yung na-share ko sa inyo. Yung nakaraan naman na natanggap ko, meron akong 2 araw na hindi nabayaran, di ba? Hindi ko alam kung ilang hours ba yun. I-check ko nga, wait. Kasi hindi mo naman sinabi sa akin yun. Kasi sinabi mo lang na naisama na yun. Hindi ko na matandaan. Pero yung huling payslip ko na nakuha, feeling
ko na kumpleto ko yung ano yung 7 shifts plus yung 2, feeling ko na kumpleto ko yung 7 shifts plus yung 2 shifts na hindi nabayaran. So parang 7 plus 2, 9 shifts, 9 na 8-hour shifts. So parang ang naging net ko is umabot ng 4K. So yun, ayun siya, ganun. So nakarelate lang ako dun sa Nurses to Riches nung pinanood ko siya kasi halos parehas kami ng base rate. Kasi kahit anuin ko sa Texas, hindi ako makakakuha ng ganong rate eh. So mataas talaga yung rate niya. Tapos may night tip pa ako na $10 pag night shift. So 68 plus 10, 78. Eh marami namang opportunity to pick up doon nga sa Roseville. Merong kung gusto mo mag-pick up ng day shift, ng night shift, ng day, night shift, PM, maraming opportunity to pick up. Depende lang yan kung gaano ka kasipag. Pero kasi parang mas prefer ko talaga yung 12-hour shifts. Kasi para maraming hours yung magawa ko in a day. Kumbaga hindi ko masyadong ma-waste yung day. Pero kanya-kanya naman tayo ng preference. Ganyan. Kasi yung iba, mas trip talaga yung 8 hours. Kasi mas marami pang time. Yung iba, marami ka pa kasing magagawa kapag 8 hours a day ka lang. Nagtatrabaho. Ganun. Tsaka hindi ako nagpipick up masyado kasi meron akong isa pang trabaho. Pero hindi na rin masama yung in-offer nila na rate. Ano lang talaga, preference din talaga yan. Tsaka kung nagustuhan mo ba doon, kung gusto mo ba doon, ganyan. Sa'yo din talaga yan. Pero ang masasabi ko, sobrang gaan ng duty doon. As in, sobrang gaan. Pagka pumangit, biglang transfer agad sa higher level of care. Hindi sila NIH dun sa area na yun automatic transfer agad sa stroke unit. Ganun ka light ang duty. Tapos ano pa ba yung pag bumagsak yung blood pressure, pag kailangan ng or pag yung siwa lumampas ng ganitong number, automatic transfer agad. May mga ganun sila. Sobrang gaan. Tapos halos lahat naglalakad. Meron kang total care pero napaka-stable, ganun. So, ganun pala yung medical acute na area. Kumpara mo sa med-surg. Kasi sa med-surg, may monitoring pa rin, ganyan. Akala ko parehong sila. Pero may kaibahan pala. Mas lighter pala yun. What are you doing now? So, yun lang naman. Nakarelate lang naman ako. Pinento ko lang. Kasi highly recommended din nila tong area na to kung saan kami lumipat malapit sa Maraclin, Roseville, Folsom, yung mga magagandang area yun. Talagang mga safe, tas maganda yung school system. Tas parang some urban vibes, ganyan. Tas makikita ka talaga may mga maraming pulis, may mga nagro-ronda talagang mga sheriff, mga pulis. So, i-separate na lang natin yung grocery kasi mahaba yung yung video nakakaantok na panoorin pag ganun So, nagtatanong sila kung nakauwi ka na nga ba. Nakauwi na yan si Mahal yung kahapon. Mga ilang oras ka na i-stuck doon? Mga ilang minutes yun sa Pilina? Mga 30 minutes. Mga 30 minutes. Diba yung video niya is 5 minutes? Na-stuck siya doon mga 30 minutes. Tapos yung kuryente namin 3:30 PM nawala, tapos na-restore lang kanina mga alauna ata. Pero hindi pa rin kami pinatuloy. Ang ginawa sa amin lahat, pina-turn around kami lahat, tapos binuksan nila yung sinara talaga yung daan. Yeah, sinara talaga. May nakita kang posting na buwal. Parang wala naman. Pinastop lang siguro nila lahat ng course. Ano yung sinabi mo sa akin na may nabuwal na post? Sa ibang yun, sa may pero malapit sa atin. Pero meron ngang nabuwal na poste. Yeah, Roseville yun. Roseville din. Sobrang lakas kasi talaga ng hangin.
Tumatakbo nga ako ng 60. Grabe. Grabe yung ano. Grabe naman kasi talaga yung hangin. Tapos ngayon dahil may kuryente na, makaka-work na ako ulit. Mamaya. Ayun, malapit na tayo sa ano, sa Seafood City Sacramento. So kahit pa paano, nakatipid din kami dun sa ano yung sa nag-grocery namin yung nakaraan, yung $290. Ang ika-20th day to. Kasi tinignan ko sa kalendaryo January 17, February 5 na ngayon. So ika-20th day. So maraming salamat doon sa mga nag-alala. Nag-alala kay mahal na kauwi na po siya. 30 minutes lang naman siya na-stop doon. Tapos gusto pa ulit mag-DoorDash nung gabi. Sabi ko wag na, delikado. Sabi ko magkano na lang naman yung ano, mas mahalaga pa yung buhay mo dyan. Sobrang busy yun, yung gabi nun. O kasi wala talagang nag-DoorDash. I-risk mo yung buhay mo. Sabi ko wag na. Ano, merienda mo na tayo. Tapos ito guys, may Jollibee dito sa Sacramento. Ayan ang Jollibee sa Sacramento. Ayan ang Jollibee dito sa Sacramento. You wanna eat snacks? Magda-dine-in lang kami. Merienda ba? Ganon. Ang Jollibee para hindi lagi nagsasawa. I wanna talk to Kuya Giles. Oh, later. Later, Okay? we're gonna eat first. Ayun guys, kakain muna kami. In next video na lang natin yung grocery, no? Kasi sobrang haba na ng video. Bye guys! Take care and God bless. Salamat sa inyo. Ingat. Stay safe. Bye, Inyan. Ay? What is it again? I don't feel good Why? because I don't like the smell of the soap at the shower at home. Sabi niya? Ayaw daw niya yung smell ng sabon ko kasi bumili ako ng Kojic na erase. Yung nabili ko dito, ang baho daw. Ayaw daw niya yung ano. Minsan nasusuka siya pag naamoy niya, napaka-arte. Dati kasi minsan kasabay ko siya, tapos sabi niya, Mommy, I don't wanna take a shower with you. You smell so bad. I don't like the smell of your soap. Sabing ganun sa akin. Arte. Maarte. Jollibee, Jollibee. Jollibee. Tuwa siya, Jollibee. Uh-oh. Nausog niya yung mesa. There's a little tree there. What? At that. I don't want that. Oh, just eat na. Kidnapper. That kidnapper. Huh? There are kidnappers over the side. Outside, yeah. Cute, taba ching ching. Where's my burger? Is that my burger? Yeah, that's your burger. Get it. You want it? I will eat it later. Oh, you will eat it later. Chine-check niya yung burger niya kung kinain ko ba or what. Matak talaga. Eat na, Ernie. Eat na. What's another hot dog? Where is it? Over here! Over here, it's over here. There. Lahat na hot dogs. Hmm. Tabatsu. Tabatsu na. No! Yeah!
We're now at the Seafood City. Trade off natin ito. The seafood city. Papalitan na. Kasi masisira Yeah, na. Seafood City. Ito, sakto. Saan ba yung Seafood City? Ayan. Tayo, maambon na eh. I want some water. That's a ring. You want some We water? don't have water. Is this Wala ngang water yun